kapatid, nandito na naman ang demonyo upang ipaliwanag kapatid. Nandito na naman ang demonyo kapatid upang ipaliwanag na si Hesukristo ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihang Diyos. Dito sa Revelation chapter 1 verse 8 up to verse 17 up to and verse 18, ipapaliwanag ng demonyo na si Abaddon na si Hesukristo ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan sa lahat. Ano na sa mga simbahan dyan na hindi matanggap na si Hesukristo ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, basahin nyo dito kapatid sa Revelation, dahil kumukulo-kulo na yung dugo ko kapatid, kumukulo-kulo na yung magma sa espiritu ko. At sa lahat ng mga relihiyon o mga tao na hindi tinanggap na si Hesukristo ang makapangyarihang Diyos sa lahat, basahin nyo ito upang maitatak sa utak nyo dahil kapag bumalik na ang Panginoong Diyos na Hesukristo, magkakaalaman tayo. Okay, alamin natin na si Hesukristo ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihang Diyos sa lahat. Dito sa verse 8, sabi ng Panginoong Diyos dito kapatid, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihang sa lahat. Okay kapatid, alamin natin na si Hesukristo ito kapatid ang nagsabi na siya ang Alpha at ang Omega. Okay, alamin natin kapatid upang malaman natin na ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihang Diyos sa lahat, walang iba kundi si Hesukristo. Pupunta tayo sa verse 17 up to verse 18. Dito kapatid, basahin natin kapatid. Sa Tagalog tayo kapatid, dahil hindi naman tayo mga Kano. Pagod na akong mag-English at wrong grammar pa. At nang siya'y aking makita, sabi ni Juan dito kapatid, at nang siya'y aking makita, ay nasubsob akong waring patay sa kanyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli. Verse 18 kapatid, at ang nabubuhay at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hadis. Dito natin malalaman kapatid na ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihang Diyos sa lahat, walang iba kundi si Hesukristo. Dahil si Hesukristo lang ang nabubuhay at si Hesukristo lang ang namatay kapatid, at siya ay nabubuhay magpakailanman. So ibig sabihin kapatid, ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihang Diyos sa lahat, walang iba kundi si Hesukristo. Ano na kapatid? Malinaw na malinaw kapatid na si Hesukristo ang ating tunay na Panginoong Diyos, ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihang Diyos sa lahat. Yan kapatid, yan ay mababasa niyo dito sa Revelation kapatid, chapter 1. Dito na tayo sa mga ebidensya na nagpapatotoo na si Hesukristo talaga ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihang Diyos sa lahat.
Dahil si Jesucristo lang ang namatay at si Jesucristo lang ang nabuhay. At siya lang ang mabubuhay magpakailanman at nasa kanya ang mga susi ng kamatayan at ng hadis. Okay kapatid? Tandaan nyo yan ng mabuti kapatid ah. Dahil sa araw ng paghuhukom ng aking Panginoong Diyos Kristo, magkakaalaman tayo. Makikita ninyo kapatid ang tunay na demonyo. Dahil ito ang katotohanan kapatid at dapat malaman ninyo na si Jesucristo ang makapangyarihang Diyos sa lahat, ang Alpha at ang Omega. Oh. Okay kapatid, pupunta tayo sa John chapter 10 verse 25. Ipapaliwanag ko naman ulit kapatid na si Jesucristo kapatid at ang Ama kapatid ay iisa. Okay kapatid, magkakaalaman na kapatid. Kapatid, basahin nyo kapatid. Ako nang bumasa kapatid. Sa Tagalog kapatid. Babasahin ng demonyong na si Abaddon kapatid. Okay kapatid, dito sa John chapter 10 verse 25. Babasahin ng yawa. Sinagot sila ni Jesus. Sinabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatutuo sa akin. Okay kapatid, malinaw na sinabi ni Jesucristo kapatid na ang lahat ng kanyang mga ginagawa sa pangalan ng Ama ay siyang nagpapatutuo sa kanya. Ang tanong kapatid, ano ang mga ginawa ni Jesucristo sa pangalan ng Ama na nagpapatutuo kay Jesucristo? Yan ang katanungan kapatid. At sasagutin natin. Ibig sabihin yan kapatid, ang lahat ng mga himala na ginawa ni Jesucristo sa pangalan ng Ama, yung binuhay na yung patay, yung pinagaling na yung pilay, yung pinagaling na yung mga bulag, yun ang mga katibayan na nagpapatutuo kay Jesucristo na siya at ang Ama ay iisa. Kaya't sinabi ni Jesucristo kapatid sa John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Dito sa John chapter 10 verse 30, sabi ni Jesucristo kapatid, ako at ang Ama ay isa. Ibig sabihin kapatid, ang Ama at ang Anak ay kumakatawan kay Jesucristo. Ito kapatid ang diagram na ginawa ko kapatid. Ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu Santo ay kumakatawan kay Jesucristo. Dahil ang lahat ng mga ginawa ni Jesucristo sa pangalan ng Ama ay siyang nagpapatutuo kay Jesucristo kapatid. At ayon kay Propeta Isaiah kapatid, si Jesucristo ang ating walang hanggang Ama, ang Pangulo ng Kapayapaan, ang makapangyarihang Diyos, ang prinsipe ng kapayapaan. Basahin niyo sa Isaiah 9:6 kapatid. Dahil ang batang ito na hinulaan ni Propeta Isaiah kapatid, bago pa ang bagong tipan, walang iba kundi si Jesucristo kapatid. So ibig sabihin si Jesucristo ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihang Diyos sa lahat. Nalaman na ninyo kapatid. Galing yan sa demonyo kapatid. Sa yawa yan ang galing kapatid Itatak nyo yan sa utak nyo. Galing yan sa kay Abaddon na yawa na demonyo. Dahil sa araw ng paghuhukom ng aking Panginoong Diyos Jesucristo, magkakaalaman tayo.